Gandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Sino si Arlene Felipe? Okay, so you're ready? Bautisman mamaya? So mamaya na kita tatawagin na. I thought you have attended this morning kasi kung hindi, pwede ka nang bautismuhan ngayon kasama mga first service. Anyway, so mga kapatid, patuloy natin yung ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. Alam niyo po, ito pong Daniel chapter 2 ay napakaganda. Actually, Book of Daniel. Sabi ko nga, very amazing po ang aklat po ng Daniel, mga kapatid. No? Pag binasa mo ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, it will give you, aside from the doctrines and principles, history ng bansang Israel. Pero po, itong Book of Daniel, sabi ko, amazing kasi lalo na napag-aaralan na natin na patungkol po sa Book of Revelation at ngayon ay verse by verse natin pinag-aaralan ang Book of Daniel as the Lord leads us sa sunod-sunod na mensahe pong ito. Sister Helen? Yeah. Thank you. Okay. So, you will notice po na as we study the Book of Daniel, this will give us more knowledge. Kasi tingnan niyo po, mapapansin niyo ang keyword po dito sa book, sa second chapter. Tingnan niyo po. I-rundown ko lang, verse 3. Tingnan niyo yung verse 3. And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know. Take note of the word know. To know the dream. Verse 5. The king answered and said to the Chaldeans, the thing is gone from me, if ye will not make known unto me the dream, with the interpretation thereof. Verse 8. The king answered and said, I know certainly that you would gain the time because, verse 9, but if you will not make known unto me the dream, verse 9, I shall know that ye show me the interpretation thereof. Verse 15, he answered and said to Arioch. Bakit ko po pinapakita yon sa inyo? Kasi ang keyword po dito sa chapter 2 is knowledge. Knowing. This will give you knowledge. Understanding. Dagdag kaalaman. Sa lahat na kaalaman na iyong nalalaman. At itong kaalaman na ito ay kaalaman galing sa Panginoon. Verse 17, then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, Misael, Azariah, and his companion. Verse 18, that they would desire mercies of God of heaven concerning this secret, to know the secret of God. Okay? Karunungan na galing sa Panginoon. Verse 19, then was the secret. Gusto niyo bang malaman ang secret? Ito, Book of Daniel. Itong secret na ito, amazing truth, na ipinahayag ng Panginoon sa atin, mga mananampalataya. Mamaya may babautismuhan tayo. Ikaw, Sister Arlene Felipe, ay magigipong kabahagi ng katawan ni Kristo Jesus. To become part of the body of Christ. So, it's baptism. Sa pamagitan po ng bautismo, tayo po ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo Jesus. Kaya napakahalaga kung bakit kailangan tayong babautismuhan, mga kapatid. Gusto niyo maging kabahagi ng katawan ni Jesus? Baptism. Verse 19. Then the secret. Verse 22. He revealed deep and secret thing. Nakita niyo po yan? Ang Diyos ay nagpapahayag ng mga malalim at mga mahiwagang katotohanan. Ayaw niyo?
No? Kayo pong nasa Facebook, saka nasa YouTube. Ito pong mapapakinggan po ninyo. At yung napakinggan nyo last week, no? Ay bahagi ng pagpapahayag ng Panginoon ng karunungan at kaalaman at mga hiwaga. Tayo po nakakabatid niyan. No? Hindi ka naniniwala? Mamaya papakita ko sa inyo. He knoweth, sabi dito, He knoweth what is in the darkness, and light dwelleth with them. You see? Verse 21, na-miss ko ata yung verse 21. He changeth the times and the seasons. He removed kings, setteth up kings. He give wisdom unto the wise. Sino yung tinutukoy nitong tayo? And knowledge to them that know, understanding. Verse 23, I thank thee and praise thee, O God, my fathers, who has given me wisdom and might, and has made known, wisdom, known, secret things, the king's matter, knowledge, has made known unto me now what we desire of thee, for thou hast made known unto us the king's matter. You see? It is the Lord really penned His hand to put the word know in order for us to know. Verse 25, then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and thus said unto him, I have found a man, captives of Judah, and I will make known unto the king the interpretation. And the king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, art thou able to make known? Consistent. Ano significant niyan? Bakit linagay yung known? Pag hindi nyo po napansin, at ngayon napansin nyo na, ayaw nyo mai-transfer sa inyo, sa atin, ng Panginoon, itong karunungan na ito? Book of Daniel. Ano ho? Kaya sabi ko, it's amazing. At sa patuloy pong pag-aaral natin ito, you will really amaze kung bakit tinawag itong amazing book. No? Because the secret things, the mysteries, pinaalam. Pwede palang malaman. At pag nalaman mo ito, you are better than the congressman who are not saved. You are better than any president who are not saved. Just like you. Tayo pong lahat tumayo. Tayo po'y manalangin muna. At maging kayo po dyan, welcome po lahat, pati po kayo na sa YouTube at Facebook. Pray with us. Father, we thank you that this day, your Holy Spirit will give us again, Lord, illumination in our minds, so that we could understand your truth and be founded solely in your truth, Father. Forgive us for all our sins and shortcomings. O Holy Spirit, we believe that you are in our midst. And this is the reason why we come together, Lord, so that we could give you all the glory and praises. Thank you for getting us come together, Lord, for this season, for this reason. And thank you for all the things that you have provided us. Thank you for all the blessings that we have received. And thank you, Lord, for making us an instrument of blessing to others. In Jesus' name we pray. Amen. Please, take your seat. Okay? So ngayon po, isa-isahin natin. Hoping and praying that the Lord will give you understanding. Ang topic po natin ngayon, fathers, hear how to overcome stress. Ito ho, makikita. Hindi ho natin ito masasagot kaagad ngayon dahil medyo bibigyan natin ng magandang background at foundation. Pero nakikita natin rito, mga kapatid, na ang Panginoon ay
nagbibigay kaalaman sa bawat isa sa atin. Kaya po sabi ko nga, kung hindi pa po ninyo napakinggan yung pumensahe last week at saka mga nakaraan pa, itong buong July, because it is Father's Day, ay itinalaga po natin na lahat ng mga mensahe ay magbigay diin sa mga tatay and of course sa mga nanay na rin. At meron ho tayong inihahandang programa para po sa mga tatay. And please, hindi po sa nagmamakaawa tayo. But your involvement sa ating pong ministry will make you grow in the Lord. Okay? Your desire, your commitment, commitment sa ating pong gawain. Kailangan po yan sa pagsimula ng ating pagiging katapatan. Yung commitment. Para magsimula, kailangan ng commitment. Para makipag-fellowship sa mga bata, yung mga batang yun sa CLC, kailangan ng commitment din. Kailangan ng commitment natin sa grupo natin, sa mga adults, sa mga youth. Kailangan ng commitment. Okay? At gawin ho natin ito. Yung umawit ng choir kanina, commitment po yun eh. To start being faithful to God, yung commitment. Pagkatapos, in order to finish good ang ating finish, dapat maganda rin na tayo magpatuloy sa ating pong Panginoon. So ngayon po, sasaliksikin ho natin ang ating pong banal na kasulatan. If you have your Bible or cellphone, or written word, kung meron po kayo, sabayan nyo lang po ito hanggang sa verse 16 dahil ito po hihimay-himayin po natin mga kapatid. Maintindihan ng lahat ang pagkahulugan ho nito at kung ano po ang ibig sabihin at paano natin makikita na ang stress, mga kapatid, ay isa sa ating pong kalaban. Naranasan niyo na bang ma-stress dahil wala tayong pambayad ng kuryente? Stress po yan. Wala tayong pambayad sa tuition fee? Stress po yan. Nawalan tayo ng trabaho? Stress po yan. Nawalan tayo ng mahal sa buhay? Stress. Well, nandyan po si Abby. Nawalan ho sila ng nakikiramay ho tayong lahat. Nasa Bicol ako nung nakaraang linggo. Pero stress po yan. At may mga tao po, alam niyo kung hindi po ako nauwi ng Bicol, hindi ko malalaman na isa sa akin pong apo ay nagbabalak palang kitilin ang kanyang buhay. Stress dahil sa mga modules. Stress dahil sa paaralan. Isipin mo kabata-bata. Kaya minsan din natin alam na ang ating mga anak pala ay bigla na lang naglalayas, bigla na lang iba na ang pagkilos. Hindi ka ba na-stress pag ang anak mo inutusan mo, hindi sumusunod sa iyo? Kaka-stress mo yan. Hindi ka ba na-stress kapag ang anak mo ay bigla na lang hindi nagpatuloy sa pag-aaral? Stress mo yan. Aalamin natin bakit nangyari yan. Ngayon yung po pag-uusapan natin, stress. At dahil nakikita ho natin. Pero may solusyon. Makikita rin na natin solusyon rito. Okay? Kaya nga, yung pong utang natin, lalo na sa 5-6, umutang ba kayo sa 5-6? Wag na. Mga, ang tawag niya, loan shark. Unti lang inutang mo, tapos ngayon, makukuha, mailit yung bahay mo, yung lupa nyo. Kayo minsan nagpapakamatay, ang iba. Stress. Yung mga matataas ang sweldo, stress mo yan. Malaki ang sweldo mo nga, pero malaki naman trabaho mo. May kakilala ho ako. Pag February, March, yan. Kaya siyempre, accountant siya. Kailangan niya mga ganon. Sa accountant. Nakikipag-usap na sa doktor. Dok, pagkatapos po nito, sa ospital po muna ako magpapahinga, ha? Stress. Kaya, bagamat para sa atin, yung nababasa niyo sa Facebook, akala niyo, hindi totoo. Actually, may mga nababasa tayo sa Facebook ng mga bata po, nasa ospital, nagsisissure, may mga focal seizure. Ito, ang iba. Hating gabi, umaga na,
No? Totoo po yun na ito po nag-i-emit ng blue light at yung blue light na ito nagpapagising ho sa bata. Hindi lang bata, kahit tayo. Mag-cellphone ka ng alauna, alas 2, alas 3, alas 4 na naliliwanagan ng mata mo. Kahit madilim po yan. O kahit i-darken mo pa siya. No? Tapos magganyan ka, manood ka, mag-ano ka, tumawa ka, ganyan. Kahit black. Kasi po meron itong blue light, radiation. Yung radiation na yun, siyang nagsasabi sa iyo na, oy, gising pa, maaga pa, may umaga pa eh. Kung araw-arawin ho yan, masobrahan. Kaya napapansin natin, hindi na kumakain ng ating mga anak. Okay? Pag inutusan mo, nagagalit na. Ano nangyari rito? Stress. Okay? Tayo po mga magulang, ganyan din. Kaya, ito ang paraan kung paano natin ma-manage stress. Kaya fathers, here's how to manage stress. Ito. Bakit? Kasi tingnan niyo verse 1. And in the second year of reign of King Nebuchadnezzar dreamed dreams. Alam niyo po, nung kapanahunan, itong si King Nebuchadnezzar, isa sa pinakadakilang hari. Una, mas hinigatan niya pa ang Egyptian Empire. No? Natalo niya kasi yun eh. Pero ang naging bantog, mga kapatid, si King Nebuchadnezzar. At marami siyang dreams. Sabi dyan, dreams. No? At ang mga dreams po noon ay ginagawa ho nilang kaparaanan upang maunawaan. Hindi ho naman sila mga mananampalatay katulad natin. No? At may mga nag-i-interpret po ng dream sa kanila. Actually, kahit naman ngayon, no? Mga lolo't lola ko, ano na panaginipan mo? Kalansay? O sige, ang numero niyan, 11. Tayaan mo ng, tinatayaan sa yan? Weteng, no? 11. Kalansay. Manok, may mga ano. So, dreams, mga kapatid. Yung mga gurangan, yung mga lolo, di ba? Sa bingo kasi, di ba hanggang 72 ba 'yon? 72 to 75. Anyway, lahat ng numero yan, number 1, number 2, number 3, igaganyan yan, nakataob. Papanalangainan, magdamag, o orasyonan. Kung ano numero bumukas diyan, puk, yan, dinatayaan. May pantaya ka na, subukan mo sa bahay niyo. Okay? Dreams. Sabi ni Ate Neri mo, Daddy, naginip ka na naman kagabi, Nagsasalita ba ako? May sinabi ba akong numero? Sayang. Pag meron, tayaan natin. In the second year of the reign, Nebuchadnezzar dreamed dreams. At itong mga dreams na ito, pinapa-interpret niya po talaga ito. Sa kanyang mga congressman at saka mga senador. Sa kanyang mga nakapalibot, mga advisor. Subalit, isang araw, nakaranas ng isang panaginip, wherein his spirit was troubled, and his sleep break from him. Ito yung problema, kasi ang Panginoon ay pinahintulutan siya, magkaroon siya ng panaginip, mga kapatid, at itong panaginip na ito, nabagabag siya sa panaginip. Kakaibang panaginip na nabagabag siya. Bagabag, hanggat hindi siya makatulog. Stress. Si King Nebuchadnezzar, mga kapatid, ay hindi makatulog. And then, verse 2, the king commanded to command. Alam niyo po, ang absolute power ng hari ni King bilang King Nebuchadnezzar nasa kanya. Absolute po yung power. Ibig sabihin, ano man kanya sabihin, batas. Kaya he commanded to call the magicians, astrologers, sorcerers, and Chaldeans. Sila ho naman talaga ang tinatawag. No? Sila ho naman talaga ang nasa palibot ng hari.
na sinasanggunihan. Kasi, sa atin ang magician kasi gano'n. Hindi ho, ang mga magician na ito yung mga aral, mga matatalino, mga mahuhusay. Astrologers, ito may mga alam dyan sa mga kalawakan, mga planeta. No? Sila ang mga nag-interpret niyan. Kaya nga hanggang sa ngayon, meron pa tayong kultura ng ganyan. Mahilig pa ba kayo sa horoscope? Bukas, madadapa ka. Bukas, makakapangasawa ka. Bukas, hindi na ho, totoo yan. Pero may mga nagsusubaybay ho yan. Bibili sila ng dyaryo, yun ang unang kaagad titingnan. Horoscope. You see? Influensya ho yan ito. Magicians, sorcerers, Chaldeans. Meron na tayo dyan, mga mangkepweng. Pero sila mga mahuhusay. Hindi sila yung basta-basta. Sila yung mga magagaling. Sila yung mga doctorate. Ano ho? Sila yung mga matatalino. Kaya nga isa dyan sina Daniel. Mga advisor sila ng hari. Yung mga magi, yung may 3 hari nagsidalaw, hindi o hari yun, mga wise men. Magi, magician. Ano? Okay? So sila, pinatawag sila ng hari. For to show the king his dream, so he came and stood before the king. Verse 3, and the king said unto them, I have a dream. Ang dami kong panaginip, mga kapatid. Sabi, mga alipin na linis. Ang dami kong panaginip, pero nanaginip ako kagabi. At itong panaginip na ito, my spirit was troubled. 2 beses na ginamit salitang troubled. Troubled to know the dream. Kung kaya itong panaginip na ito, ay hindi na siya makakain, hindi na siya makatulog, hindi na siya makapagdesisyon ng maigi. Yung kanyang lahat ng mga itinerary, canceled lahat, kasi nga troubled siya. Bagabag, naranasan niya na po bang ma-pressure ka na sobrang kaba mo? Nakatulog ka na, kabado ka pa rin. Nagising ka na, kabado ka pa rin. Kinabukasan, di ka pa rin makakain. At pag yan ay nagpatuloy yan, mga kapatid, stress, na ospital. No? Kakaisip. Eh yun nangyari kay King Nebuchadnezzar. Kaya pinatawag niya, my spirit was troubled. Verse 4, then spake the Chaldeans to the king in Syrak, O king, live forever. O mahal na hari. Hari ng lahat ng mga hari. Pinakahari, pinakamahusay, pinakamagaling. Mabuhay ka. Tell thy servants the dream, and we will show the interpretation thereof. Sabihin niyo po sa amin yung panaginip at sasabihin namin. Kasi yan ang trabaho nila sa palasyo ng hari. Ang ibig pong sabihin, yaon. Verse 5, ito yung problema. The king answered and said to the Chaldeans, the thing is gone from me. Ito yung panaginip ko na iba. Dahil hindi ko na maalala. Ipaalala mo sa akin. At hindi ho yun nakikiusap. Binabayaran ho nila itong mga magician, astrologers. Kaya si Daniel, nakita natin rito. No? Bayad yan. Tinuruan yan. 3 taon, training yan. Sa kultura nila. Tinuruan ng science, lahat. Biology, chemistry. Tinuruan lahat yan. Modern, nung kapanahunan, modern ho sila. Kaya nga gustong i-rebuild uli yan ni Saddam Hussein. Dahil pinagmamalaki ho yan ni Saddam. Na binomba naman ngayon ang binomba ng Amerika. Di ba? Kasi ho, yan po ay hinula na. Hindi natatayo yan uli. Hinula na ho yan ang Panginoon. Anyway, sabi rito, tell thy servants the dream. Sabi ng mga magician, astrologers, sorcerers, Chaldean,
Verse 5. Ano sabi? The thing is gone from me, and if, siguro nag-usap-usap sila, ano? Alam mo nyo, ang dream? Ikaw, sabi noon. Kayo, team magician, alam nyo? O kayo, team astrologers, alam nyo? Anong sipat nila? Anong bolang kristal? Anong ginamit nila mga kapatid? Ito mga sorcerers na ito, ginamitan na ng salamangkero. At humingi na sila ng tulong sa lahat ng mga kilala nilang Diyos. Kay San Benito, San Juan, San Isidro, Panday Street, no, La Purísima, San Belen. Humingi na sila ng tulong sa lahat ng mga alam nilang Diyos. No, o Diyos-Diyosan. Okay? Mga nabanggit ko po, mga street sa bayan namin. Kasi street po sa mga bayan namin, puro mga santo, santa. San Juan Evangelista, San Juan Bautista, no? Kasama ng Panday Street, Belen Street. No? Well, sabi rito ng banal na kasulatan, if you will not make known unto me the dream with the interpretation thereof, ye shall be cut in pieces. Yun po yung absolute authority. Pagpipira-pirasuhin ko kayo, batas po yun. Pag sinabi ng hari, hindi mababali. And your houses, kasi sino nagpapasweldo sa kanila? Yung hari. Sino nagpapakain sa kanila? Yung hari. Saan galing alam mo, pag eunuch ka at nandun ka sa hari, mayaman ka. At ikaw kinikilala ng mga tao. Bawas sa iyo mga tao kasi mataas na uring tao ka. Eunuchs ka eh. No? Ang lahat ng mga nagtatrabaho sa paligid ng hari, mga eunuchs yun. Kaya si Daniel, wala naman siyang anak, wala naman siyang asawa. Castrated. Mga kinapon. Okay? And ye shall be cut in pieces, and your house, susunugin ang, at yung lupa nyo, gagawin ko yan payatas. Pagtatapunan niya ng basura. Lahat kayo mga kamag-anak, ganun o. Sabihin natin, human rights, human rights. Wala ho yan noon. Pag hari, hari. Ganyan ang tinatawag na absolute authority. Parang Diyos nga sila eh. Sa Kanya ang buhay mo. Kaya nga, pag sila ay lilibing, ikaw na ilipin, buhay, kasama ka sa libingan. Wala kang magawa. Hindi ka pwede, ayoko. Hindi, batas po yun. Kasama ka rin ililibing. Kasi sa kabilang buhay, kailangan pa nila ng katulong. Ikaw yun. Sipin mo, pati ikaw buhay, ililibing. Sobra naman, pastor. Ganun nga yun eh. Noon kapanahunan. Verse 6, but if you show the dream and the interpretation thereof, ye shall receive of me gifts and rewards and great honor. Ayun naman. Ang kapalit. Pag pinabalik mo sa aking isipan yung dream at ininterpret mo ito, no, ilalagay kita sa mataas na katungkulan. Kaya si Daniel naging number 2. Kasi siya nakapag-interpret nito eh. Honor, great honor. Therefore show me the dream and the interpretation thereof. Verse 7. And they answered and said, you will notice that nung sila po ay nag-uusap at pinatawag ng mga ng hari, si team magician, si team astrologer, si team sorcerer, wala yung grupo ni na Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung apat na ito, na Hebrew children, wala. Nagaling sa Judah. Wala. Verse 7, and they answered and said, let the king tell his servants the dream, and we will show the interpretation of it. Mahal na hari naman. Hari ng lahat ng hari. Diyos ng lahat na Diyos. Kayo po naman ang nanaginip. Dapat kayo po magsabi sa amin. Hindi ganun eh. Nakalimutan nga ng hari. Niloob ng Panginoon na yung panaginip, paggising niya, burado lahat.
Isipin nyo, sumunod na araw, ganun uli ang nangyari. Ako itong panaginip ito, hindi ko maalala, panaginip na ito, hindi siya makakain, anong panaginip na ito? O, dumating yung gabi, natulog uli, binagabag uli siya nung panaginip. Pagtulog siya at nananaginip siya, malinaw sa kanyang panaginip, grabe ang kanyang paggising niya, kabado, bagabag. Nga lang, hindi niya maalala. Ano yung panaginip na yun? Nakita mo, stress na stress siya. Pangalawa, stress na rin sina magician, astrologers, sorcerers, Chaldeans. Na-stress na rin sila. Damay-damay na sa stress. Verse 8. And the king answered and said, I know certainty that ye would gain the time, because you see the thing is gone from me. Para sinabi ng hari, anong pinagluloko nyo ako? Dahil kung kayo talaga ay totoo, sasabihin nyo sa akin ang dream. Dahil yun naman ang trabaho nila. Yun naman ang hanap buhay nila. Yun naman talaga ang kanilang expertise. Mag-interpret ng dream. Nga lang, ang kakaiba, binura ng Panginoon. Nagka-amnesia siya sa dream na ito. Oh. Verse 8. Sabi diyan. Verse 9. But if you will not make known unto me the dream, there is but one decree for you. Hindi ho siya rito masaya. Siya'y galit. No? Isa lang. Patayin kayo lahat. Because, sabi sa verse 9, because for ye have prepared lying and corrupt words to speak before me till the time be changed. Therefore, tell me the dream, and I shall know that you can show me the interpretation thereof. Whether nakalimutan na nga ng hari o hindi, pero niloob ng hari na hindi sabihin ng dream. Para mapatunayan din na itong mga magician, astrologer, itong mga statisticians, itong mga congressman, itong mga senador na ito, hindi fake news ang kanilang mga pinagsasabi. Kaya, ikaw magsabi ng dream at i-interpret mo. Ang hirap nun. Magsinungaling ka sa hari. Mahal hari, ang dream mo, nakakita ka ng pagong. Mapatay na. Anong pagong? Putulan na yan ang ulo. Mahal hari, ang nakita mo po ay puno ng niyog. Patay ka na. Dahil hindi yun. Kahit pag sinabing mo na mali, alam niya. Pag sinabi mong tama, magliliwanag sa kanya. Yan nga. Yung dream. Ayun. Verse 10. And the Chaldeans answered before the king and said, there is not a man upon the earth that can show the king's matter. Usap-usap siguro sila. O ano ba? Team magician. Ano yung dream? Kayo, astrologers. Kayo, team sorcerers. Meron ba? Hindi namin alam eh. Buta. Zero. Hindi namin alam. Patay tayo nito. Okay? Kaya sabi sa verse 10, mga kapatid, ito na lang gawin natin. Higher degree tayo, mga mahal na hari. Para ma-spare pa, baka ma-spare pa yung buhay natin. Mahal na hari, kagalang-galang sa lahat. Mabuhay ka, magpakailanman. Ano sabi? There is not a man upon the earth that can show the king's matter. Wala pong tao. Magseleksi po kayo sa Google. Wala hong taong pwedeng makagawa ng hinihiling niyo po. At wala pa kayong nabalitaan na yung hari nag-request na yung kanyang panaginip. Wala. Ipabalik sa kanyang isipan. Wala po. Therefore, there is no king, no lord, no ruler that asked such thing as any magician, astrologers, and Chaldeans. Wala po. Sa history, sa kasaysayan,
Itong hinihiling mo, wala po pang nangyari nito mga kapatid. Ay mga mahal na hari. Wala. Pero ano sabi? Very insistent yung hari. Sabi sa verse 11, it is a rare thing. Yan, nakita nyo? It is a rare thing, mahal na hari. Very rare. Wala talaga. Napakahirap at walang makapagpapakita nito sa hari. Wala. Maliban lang, ito sabi niya. Maliban lang, except the gods whose dwelling is not with flesh. Maliban lang sa isang Diyos na tahanan hindi kasama ng tao. Yun ang Diyos ni Daniel. And that is our God na sinasampalatayanan natin. Mahal na hari. Nanginginig na sila ng gano'n. No? Napakahirap po ng inyong kinuutos. Mga Diyos lamang ang pwede makagawa nito na hindi namumuhay kasama ng tao. Hindi na ito kaya ni San Benito, ni San Juan Evangelista, San Juan Bautista. Hindi na ito kaya ni San Marcelino, ni Saint Peter. Hindi na ho. Kaya na lamang po yan ng isang Diyos na hindi namumuhay na kasama ang tao. Verse 12, for this cause, the king was angry and very furious. Galit na ang hari. And commanded to destroy all the wise men of Babylon. Patay na silang lahat. Nagbaba na ng utos yung hari. So, ngayon, stress na ang buong Babylonia. Kasi sa lahat ng mga nasasakupan, may mga astrologers din, may mga magician din, mayroon din mga Chaldeans din. Sa bawat mga purok-purok, ika nga. Sa bawat mga syudad, patayin lahat. Ganun po ka-stress yung hari. Ganun siya kabagabag. Kulang na lang siya magpakamatay. Sa nangyaring ito, akala niya makakatulong ito sa kanya. Itong mga taong ito. Ano sabi sa verse 13? And the decree went forth that the wise men should be slain, and they sought Daniel and his fellows to be slain. Di hinanap na rin si Daniel kasi wala doon si Daniel sa pagtitipon nila. Di pinunta nila si Daniel. Si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. At itong apat na ito, mga kapatid. At sabi sa verse 14, then Daniel answered with counsel and wisdom to Arioch, the captain of the king's guard, which was gone forth to slay them and the wise men of Babylon. Alam niyo po, nung last chapter, makita ho natin sa verse 20 ng chapter 1. Pakilabas nga yung verse 20 ng chapter 1. Makita ho natin ng Daniel. Makita ho natin na nagkaharap na ang hari, si King Nebuchadnezzar, at saka si Daniel. At nakausap na nung hari. At ang sabi ng hari, nung tinesting siya ng hari, in all wisdom and understanding, lahat na kultura, lahat na political aspect, no? Lahat na social aspect ng buhay ng Babylonia. No? After 3 years of orientation and immersion, the king King Nebuchadnezzar inquired of them, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, and he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in his realm. Alam mo sino tinutukoy yan? Sa panahon natin? Ikaw na ligtas. Don't you believe that you are 10 times more better than those wise, unsaved politicians? Hindi mo na-realize yan?
Yung mga tao pong hindi ligtas. Ikaw alam mo, pag ikaw namatay sa langit katutungong tama, sila hindi. Hindi ba 10 times ang knowledge mo kaysa kanila? Ikaw alam mo na pinatawad ka ng Panginoon sa lahat mong kasalanan, tama? Yes or no? Pag hindi mo masabi yan, mga kapatid, sila nga hindi nila alam eh. Kaya they keep always taking the ostia and going to the Mass, sacrifice of the Mass, in order to be forgiven. Tayo hindi. Hindi ho tayo napunta rito sa church para patawarin sa ating kasalanan. Tama? Kayo po ba'y napunta rito sa church para patawarin kayo ng Panginoon sa inyong kasalanan? Pinatawad na ho kayo. Hindi ba you are 10 times better than them? Hindi ba meron kang banal na espiritu sa puso mo? Are you aware of that? Since you have the Spirit of God in you, you are 10 times better than your boss, than your classmates, than your friends, than your kapitbahay, than your sa workplace nyo na hindi ligtas. Ganito lang tayo mga kapatid, pero langit ang tungo natin. Balikan natin. Saan na tayo? Daniel chapter 2, verse 14. Kaya, nung hinanap na sina Daniel at sa Shadrach, Meshach, and Abednego ni Arioch, the captain of God's guard, si Daniel, kinausap with wisdom and counsel. Kasi kilala na siya doon eh. Marunong, mabait, marunong magsalita. No? Sabi rin, which was gone forth to slay the wise men of Babylon. Verse 15, he answered and said to Arioch, the king's captain, why is the decree so hasty from the king? Bakit ito naman nagmamadali? Bakit ganito po kamadali? Bakit very urgent? Bakit ASAP? ASAP. Bakit? Bakit po? Kaya, marunong si Daniel, mga kapatid. Marunong siyang makiusap. Marunong siyang, masarap siyang kausap. Pati nga hari, nabighani sa kanya. No? Bakit ganon? Then, Arioch made known to Daniel. Siguro, nung papatayin na sila ni Arioch, pwede po, bago nyo kami patayin. Pag-explain, ano po ba na nangyari? Ready ko naman kami mamatay. Hindi kami kontrahan sa'yo, Kapitan Arioch. Hindi kami makipagbunuan. Hindi kami tatakbo. Ready ang neck namin. Pero pwede po ba? Bakit ganito ang hari? Ano nangyari? Bakit biglaan? Tanggap naman nila eh. Kung ito ng kapalaran natin, lahat ng mga eunuch sa palasyo ng hari, tanggap namin. So, di marunong siya makiusap. Then, medyo naantala kasi nagmarites pa si Arioch. Ganito nangyari. Ganito. Okay? Chismisan mo na silang dalawa. Silang 5, siguro. And then Arioch made the thing known to Daniel. Verse 16. Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time that he would show the king interpretation. Arioch, kilala mo naman ako. Let me talk to the king. And I will show. Siya lang nagsabi. Hindi yan sinabi ng magician na, I will show you, king. Hindi sinabi ng sorcerer, I will show the king the interpretation thereof. Ipapakita ko yung dream at sasabihin ko interpretation. Okay? Next. Tapos na. Abangan ang susunod na kabanata. Basahin po ninyo ito. No? At alamin natin paano mag-overcome ng stress.
Si Aryok, na-stress na rin eh. Napansin mo, nung kausap na ni Aryok si Daniel, medyo nahimasmasan. Parang nawala ang stress. Alam niyo, stress reliever po kayo. May gagampanan po kayong tungkulin sa inyong pamilya bilang mga ligtas. Because you are 10 times knowledgeable. Sila hindi alam yung secret, tayo alam natin. We know better what will happen in the future. Tama? Hindi tayo ngarag, nabenta na ang gasolina. Hindi tayo bagabag. Mahal na ang bigas. Alam mo, may nakausap ako doon po sa misyonaryo sa Vietnam. Nakakainggit. Kasi doon sa Lighthouse Tagaytay, ng anniversary nila, 4th Foundation Day. Sabi niya, Pastor, alam niyo po, sa amin, ang rene-rentahan namin ay 3 palapag na building. 1, 2, 3. At centralized aircon po yun. Wow, sarap naman. Kano naman kuryente nyo? Kung sa Philippine peso po, 5,000 pesos. Oh, ang bihira. Bigla akong nainggit eh. Kasi rito, last summer, binayaran natin 10,000 eh. No, lalo na sa Tatalon. No? Siguro 80,000. Hindi ka ba na-stress? Bayaran na naman ng taas ng kuryente, pataas ng pataas. Okay? Sabi ko, bakit mura ang kuryente nyo? May nuclear plant po kasi kami. Ay, sayang. Kung gumana sana yung nuclear plant natin, wala tayong problema sa kuryente, di ba? Kahit 3rd floor, bahay natin. Well, anyway, panalangin natin magkaroon ng nuclear plant. Pero malaking tulong, di ba? Makakainggit. Ganun lang kanilang binabayaran. Well, nakita natin dito mga kapatid, no? Na sila ay na-stress. Katulad po din ninyo. Hindi po ba itong pagpunta natin dito sa church ngayon, stress reliever po ito eh. Yung pagsasama-sama natin as adult fellowship, stress reliever po yun. Yung pagsasama-sama sa CLC ng mga bata. Mamayang hapon, meron tayong coming together sa Tatalon. 3 o'clock. Huwag niyong palipasin itong ganitong klase mga pagtitipon, mga kapatid. Huwag niyong ilayo sarili niyo sa Panginoon. Kung kailan pa tayo mayroong problema at pasasalamat, mas lalo tayo maging closer sa ating pong Diyos. Mamayang hapon, lahat na Lighthouse. Chine-check ko nga kung sino pa mga kasama rito, mga kapatid. Nagtatanong po kung sino mga walang sasakyan. Kasi kung mayroon po mga sasakyan at pwede pa naman lamanan ng 1, 2 o 3, paggamit po natin. Yung may mga motor, diretso na. Yung may mga motor. Kung walang sasakyan, sabihin. Kung kaya nyo, mag-commute, papunta po doon. Mag-grab. No. It's a fellowship po, mga kapatid. Hindi po ito kapaguran. No? Tingin lang natin para nakakapagod itong ginagawa natin. No? Ang mas napapagod ay yung walang kaalaman sa Panginoon. Walang kaalaman sa Kanyang salita. Ang napapagod, mga kapatid, yung inisip mo na mapapagod ka. At talo ka na yan. Na-stress sa pagbibigay ng offering. Na-stress sa pagpunta rin. Isipin mo, punta ng church. Huwag ka ma-stress pag sasakay ng tricycle. Bahagi ho yan. No? Ng ating consistency sa ating pong Panginoon. At wag ho natin itong gawin dahil sa sino man sa atin. Hindi sa Panginoon. Gawin natin ito lahat sa Panginoon. Don't expect that you will be rewarded from me. Katulad ni King Nebuchadnezzar. I will give you great riches and honor. I will put you in pedestal higher than. Wala po kami papangako sa inyo. Kundi ang katapatan po ninyo, susuklian po yan ng Panginoon. Sa inyo po na trouble, di ba? Balikan nga uli natin. Daniel chapter 2 verse 1. Anong sabi rito? In the 2nd year of reign of Nebuchadnezzar,
King Nebuchadnezzar dreamed dreams wherewith his spirit was troubled. Last verse po papakita ko sa inyo. Bahagi na magiging solution ho natin. John chapter 14 verse 1. Ano sabi ng banal na kasulatan? Pakiano nga po. John chapter 14 verse 1. Ano sabi ho ng ating Panginoon Jesus? Let not your heart be distressed. Let not your heart be pressured. Let not your heart. Huwag ka mabagabag. Ano man nangyari? Namatayan si Naabe, huwag magbagabag. May paraan ng lahat. Nawala ka ng trabaho, huwag magbagabag. Mananampalataya ka, sabi ng Panginoon, mananampalataya ka. May Kristo ka sa puso. Hayaan mo yung mga walang Kristo sa puso, mabagabag. Pastor, reality, may babayaran kami sa tuition fee. May babayaran sa kuryente. Bahagi ho yan ng buhay. Mananampalataya man o hindi, babayad ka ng kuryente. Pero may Diyos tayo. Yan ang kaibahan. Let not your heart be troubled. You can manage stress. Bakit? Why can you manage stress? Because you believe in God. Let the godless people trouble, just like King Nebuchadnezzar. Let the magicians, let the sorcerers, hayaan nyo, mga kapatid, yung mga congressman ang magbagabag. Mahal na ang bigas natin, hayaan mo. Ito mga naluklok, hayaan mo magbagabag. Pasilita natin sino man yan. Pero tayo, you are protected. Be not troubled. Because, first of all, you believe in God. And if you believe in God, sabi ng Panginoon, believe also in me. And we have done that. That's the right thing to do. Believe in the Lord Jesus Christ, and ye shall be saved. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Christ, in me, sabi ng Panginoon, in Christ, shall not perish, but have everlasting life. Kaya asan si Kristo? Si Kristo ay nandun po kung saan tayo nagtitipon-tipon. Si Kristo nandito. Mamaya, nandun tayo, sama-sama sa tatalon, nandun po ang Panginoon. Bukas, i-deploy tayo ng Panginoon sa lahat ng mga areas natin. Sa bahay, sa trabaho, sa kung saan-saan tayo deployed bilang Kanyang patotoo. Kasama natin si Jesus. Tayo pong lahat tumayo. Sa mga nandito ho at sa mga nanood sa YouTube at Facebook, if you have not yet experienced receiving Christ in your heart, this is the time. You have to believe in Christ and in Christ alone. Si King Nebuchadnezzar, nag-believe siya, astrologers, nag-believe siya sa mga magicians, nag-believe siya sa mga Chaldeans, sa mga sorcerers. Akala niya siya lang magbibigay ng, magpapatanggal ng bagabag. Hindi po. There is only one God in heaven that can give us peace, and that is Christ. Trust in Him, repent of your sin, and you will be saved. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pag-aaral po namin, nakita ho namin, Ama, na itong kaharian ni King Nebuchadnezzar ay minsan na-stress at halos sa pagpapatay niya ni King Nebuchadnezzar ang lahat na kanyang mga interpreters, wise men, at ang kanyang lahat ng mga nakapaligid sa kanya, Panginoon. Subalit maraming salamat po, O Diyos. Dahil sa kapanahon na namin, nakita namin itong katotohanan na naganap at kami ay inihanda niyo, Panginoon, upang malaman namin ang mga katotohanan na hindi pa nalalaman ng karamihan, Panginoon. Salamat po sa pag-aaral na ito. Tulungan mo po kami mga tatay, nanay, kami pong mga magulang nila na ma-manage po namin
ang stress at kung paano namin po i-guide ang aming pong mga mahal sa buhay, anak lalo na, para po sa peace sa kanilang mind. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Now, you may take your seat. Kung you have not yet given your tithes and offerings, nandiyan po yung box. At yung pong Lighthouse Youth Fellowship, mga kapatid, ipasama niyo po ang iyong mga anak dito. No? Ang iba, no, nagbubuyong na. Nawa, hindi ho ang Lighthouse Pasig, mga kapatid. At kung meron po kayong mga bata na gusto niyong mas marami pa siyang makasama, matutunan, i-allow niyo pong ipagkatiwala sa amin sa youth camp pong ito. Okay? At bago yan, ate, I'd like to call now Arlene Felipe. Halika, Arlene. At siya ay handa nang sumunod. Hindi pwede yung baptistry. Anyway, ipipresenta kita, pero get ready next week. Okay? So, church, are you in favor of receiving Arlene into our church upon her baptism next week? Say amen. Okay. Sige, next week na lang daw. Thank you very much. So, alika ate. I'm done. Congratulations next week. Ayan, may nadagdag na naman sa kapamilya. Ay, char. Alright, so happy Sunday po to everyone. Welcome to our worship service for today. So a couple of announcement lang po.